Ang burrito na nagkakahalaga ng $20 ay nagpasimula ng usapan sa buong Amerika tungkol sa pagiging abot kaya. Alam mo, nabubuhay tayo sa isa sa pinakamagandang panahon sa kasaysayan ng tao kung saan pwede tayong magkaroon ng mga luho at kaginhawaan pero kasabay nito, lalo at lalo pang nagmamahal ang mga bagay. At maraming taong talagang dismayado tungkol dito. At kung iniisip mong hindi ito magiging pamunahing paksa sa darating na eleksyon, nagkakamali ka. Malaking issue ang pagiging abot kaya. At habang mas maraming tao ang nakakaramdam na hindi na nila kayang bilhin ang mga pangunahing bagay tulad ng burrito na nagkakahalaga ng $20, ito ay magiging isang bagay na kailangang tugunan ng mga politiko. Daniel, Pero ipaliwanag mo ano nga sa ba akin talaga ang ang takbo nangyari? ng mga Ano ang pangyayari. iskandalo tungkol sa $20 burrito? At bakit ito mahalaga? At bakit ito muling nagdudulot ng malaking hidwaan sa konserbatibong kilusan? Ibig kong sabihin, subukan natin ito. At paano tayo napunta sa ganitong katawa-tawang usapan ngayong linggo? Kasi napunta tayo dito dahil gaya na nabanggit mo sa iyong panimula, si Andrew Colbert ng Turning Point USA ay nagsabi na may isang estudyante raw sa kolehiyo na nagsabi sa kanya na hindi tama na ang burrito ay nagkakahalaga ng $20. At alam mo, totoo yan. Kung totoo nga, sa ngayon ako, hindi talaga tama yun. At pagkatapos nun, ang nangyari ay si Joel na nandito kasama natin, Gordon. At alam mo, sa tingin ko ay sinagot niya ito ng argumento na pwede ka naman magluto ka na lang ng sarili mong pangkain, di ba? At makakagawa ka na ng marami sa halagang $20 para sa buong. Ilan na ulit, Tanem? Anim na bata? Oo, kahit sino kaya yan, di ba? Alam mo, sa tingin ko, kailangan talagang mag-relax ng mga tao. Mag-relax lang. Okay, so basically, nagsimula ang usapan dahil pinag-uusapan ni Andrew Colvet kung gaano nakamahal ang tumira sa Amerika. At ang $20 na burrito ay sobrang mahal. Tapos si Joel Berry, na producer ng Jerry B. Boring Show, sumagot siya na parang, tingnan mo, sa halagang $20, napakain ko na ang buong pamilya ko. Nagluto lang kami sa bahay. Hindi mo naman kailangan palaging kumain sa labas. Totoo namang tumataas ang presyo ng mga bagay, pero pwede ka rin naman kumain sa normal na presyo kapag sa bahay ka lang. At yan ang tanong ng maraming tao. Totoo ba talaga yon? Medyo tungkol sa mga bagay na ito, alam mo, yung katotohanan na tinawag ng Vice Presidente, si Mark Marquez, na mataba dahil lang sa hindi sila magkasundo ng opinyon, ay talagang nakakabaliw. Siguro dapat kumain na lang silang dalawa ng burrito ng magkasama. Naniniwala ako na ang sinabi ng Vice Presidente ay ito ang taong hindi kailanman ay papalampas ng burrito. O parang ganun ang sinabi niya. Na alam mo, bilang isang tao na nakatikim na rin ng burrito o dalawa sa buhay ko. Malaki tagahanga talaga ako ng Chipotle, kaya alam na alam ko ang presyo ng burrito at ang pagtaas ng presyo ng burrito na talagang mataas na yon. Sa tingin ko, burritoflation ang tawag doon. Ay kung itama ka, pero kung naghahanap tayo ng political na termino, sa tingin ko, burritoflation. David, masyado na bang mahal ang pagkain sa bansa natin? May ilang pagkain na sobrang mahal. Sa tingin ko, nung nagkaroon tayo ng COVID at saka ng pandemya, tapos yung mga maling pulisya na nagdulot ng inflation, at may mga bagay talaga na mangyayari kahit papaano. Kasi kapag isinara mo ang ekonomiya, tapos binuksan mo ulit, talagang tataas ang presyo. Nagkaroon tayo ng parang 30% na inflation o parang ganun, sa tingin ko. Pero sa nakalipas na 2 taon, tiningnan ko ito. Alam mo, hindi naman ganun kalala. Sa tingin ko, mga 2.5 at 2.7 lang sa nakaraan 2 taon para sa pagkain na binibili mo sa grocery. Ngayon, kung kakain ka sa labas, mga 3.7, 3.7. Kaya hanggang ngayon, wala tayong time machine. Hindi natin pwedeng balikan at paguhin ang mga pulisya ni Joe Biden. Ang inflation ay hindi basta-basta babalik sa dati nitong antas. Pero sa tingin ko, kailangan nating maging mulat na hindi ito kasing lala, sa palagay ko, ng iniisip ng mga tao. Alam mo, nararamdaman nila ito. Pero sa tingin ko, nararamdaman nila ito ng medyo may pagkaantala. Nararamdaman nila ang mga naantalang epekto na nangyari noong pandemya sa kabuuan. Ibig kong sabihin, minsan tulad ng sa beef, may iba pang mga problema. May iba pang mga pagkain na alam mo, may nangyayari sa ekonomiya na pinag-uusapan natin kanina. Pero nagkaroon ng tagtuyot sa tingin ko at may iba pang mga issue kung bakit mahal ang beef, halimbawa. Kaya mo makikita, parang dito ako nagkakaroon ng kaunting problema tungkol dito kasi mahalaga talagang argumento kung nangyayari ba talaga ito o hindi. At oo, ang pag-unawa na ang malalaking kaganapang pampolitika ay may epekto talaga sa presyo ay isang bagay na nahihirapan maintindihan ng maraming tao. At ang pandemya, siguradong magkakaroon yon ng pangmatagalang epekto. Pero kasabay nito, talagang nahihirapan ng mga tao sa pera. Alam ko kung magkano ang gastos kapag namimili, pero sobrang taas ng mga presyo at karamihan sa mga tao ay hindi naman kumikita ng sapat para makalabas at makakain ng maayos. Kahit papaano, kung hindi man puro na lang junk food. Kaya kung sasabihin na hindi ito talagang nangyayari, kahit na maaring tama yon sa technical na paraan, hindi nito nasasagot kung bakit halos lahat ay nararamdaman ang tindi ng pagtaas ng presyo. Bakit nararanasan ito ng lahat kung hindi naman ito nangyayari? Dahil ba sa nangyari noong pandemya? Sige, pero ano ang ginagawa natin para labanan ito? Napakahirap ipaliwanag ang mga abstract na teorya sa mga kabataan at sabihin hindi sila nahihirapan. Kailangan kong pigilan ang sarili ko na hindi magalit at sabihin, nung panahon ko, alam mo na o. Pero ang totoo, laging mahihirapan ang mga kabataan kapag mahal ang mga bagay para sa kanila dahil mas kaunti ang kinikita nila kaysa sa karamihan. Pero gusto ko lang sabihin, may nakita akong survey na mas madalas lumabas kumain ang Gen Z kaysa sa mga boomer na mas marami namang pera kaysa sa kanila. Dahil na yun, meron na tayong Uber Eats na available. Oo, at mga andyan na bagay lahat na ng bagong dati hindi teknolohiya. available, Oo, tama? pero nagdadagdag talaga ito ng malaking gastos. Kapag ginagawa ng mga anak ko yon, gusto ko na magalit. Parang nadadagdagan ng 10, 15, $20 ang isang pagkain. At interesting yan na punto. Maring hindi naman talaga tumaas ang presyo ng pagkain, baka naging tamad lang tayo at lumala ang mga nakasanayan natin. Kaya iniisip natin na karapat-dapat tayong kumain sa labas. Naalala ko nung bata ako, ang pagkain sa labas ay isang espesyal na gantimpala.
Pero ngayon, pwede ka nang kumain sa labas araw-araw. At totoo yan, kung gumagamit ka ng kahit anong app o kung pupunta ka sa mga magaganda at mamahaling restaurant na dati ay itinuturing na malaking bagay. Mas malaki ang magagastos mo kaysa sa kinakailangan kung matututo ka lang bumili at magluto sa bahay gaya ng ginawa ng mga magulang natin at kung paano tayo lumaki. At sa tingin ko, mahalagang punto yan. Malaki ang kinalaman nito sa katotohanang mas naghihirap ang mga tao. Pero mas marami silang nakikitang mayayamang tao. Kaya pakiramdam nila mas mahirap sila kaysa dapat, lalo na ang mga kabataan. Ang mga kabataan naman talaga, wala namang pera noon pa. Karamihan ng mga nagkolehiyo may trabaho habang nag-aaral, di ba? Maliban na lang kung galing sila sa mayamang pamilya. Hindi naman talaga dapat mayaman ang mga kabataan kasi nasa eskwela sila buong araw, nag-aaral sila buong araw at may allowance lang mula sa magulang nila kung masuwerte sila o kaya naman nagtatrabaho sila bilang barista o sa car wash. Ganun naman talaga ang ginagawa ng mga kabataan noon. Pero dahil sa social media at sa pagkakalantad sa mga tao mas malaki ang kinikita at dahil na rin sa pagiging normal na mas may pera ang mga mas matatanda dahil pinaghirapan nila yon, pati na rin sa lifestyle na nakasanayan at kinagisa ng mga kabataan, kaya naman naiintindihan kung bakit naiinis ang mga tao tungkol dito. Pero mas tanong ba ito ng pagiging entitled kaysa sa kung ano talaga ang nangyayari? Tungkol sa pagtaas ng presyo na malaking bahagi ay dulot ng COVID. Palagi kong gustong itama at sabihin na hindi COVID ang sanhi ng mga problema natin. Ang naging reaksyon ng gobyerno sa COVID ang nagdulot ng lahat ng problema natin. Pero syempre, alam mo, nasabi na natin dito sa palabas nito at pinaninindigan ko na ang reaksyon ng gobyerno sa COVID ang pinakamahalagang pangyayaring pampolitika ng ating panahon. Higit pa ito sa 9/11. Mananatili ito sa atin habang buhay. Isa ito sa pinakamasasamang pang-aabuso ng kapangyarihan ng gobyerno sa kasaysayan ng siguro mundo. Kung isipin na halos lahat ay sumabay sa kabaliwan. Mas malala pa nga sa ibang lugar. Sa Sina, pwede kang literal na ipako sa loob ng bahay mo. Sa tingin ko, interesante rin ito dahil sa panahon ngayon na sanay na tayo sa mabilisang sagot sa mga bagay-bagay, pati na rin sa sobrang bilis ng balita. Madaling makalimutan na 5 taon lang ang nakalipas, nakaranas tayo ng isang napakatinding traumatic na pangyayari bilang isang kultura, bilang isang bayan. At may pangmatagalang epekto talaga yon sa panahon na yon na hindi natin masyadong iniisip ang mga pangmatagalang kahihinatnan. Parang, ha? Anong ibig mong sabihin? Na yun lang naman nangyayari yan. Hindi. May pangmatagalang epekto talaga ang mga bagay. Kung bata ka at na-trauma ka, maaapektuhan nito ang pagiging adulto mo. Ang paraan ng pagtakbo ng mga bagay ay kung ano ang nangyari noon ay may epekto sa hinaharap. Pero nabubuhay tayo sa panahon na puro ngayon lang ang iniisip, kaya nakakalimutan natin yon. Ito ay isang napakalaking pangyayaring gumambala sa buong mundo. Para sa henerasyong madalas nating pinag-uusapan, ang Gen Z, pwede mo sabihin, di wag silang gumamit ng Uber Eats. At syempre, masasabi rin natin na nung panahon natin, mas mahal ang pagkain bilang porsyento ng karaniwang kita. At mas kakaunti ang mga pagpipilian natin noon. At mas hindi maganda ang mga iyon. Literal na mas hindi masarap ang pagkain noong bata pa tayo, kahit minsan ay namimiss pa rin natin iyon. Mas kakaunti talaga ang mga pagpipilian noon. At karamihan sa atin ay lumaki na kumakain ng, lalo na nung tumuntong tayo sa pagiging adulto, at naranasan natin yung natural na pagbaba mula sa kasaganaan ng ating mga magulang papunta sa realidad ng sarili nating kalagayan. Alam mo, marami sa atin ang talagang simple lang ang kinakain nung tayo'y nasa 20 das. Pabago natin hanap ang ating direksyon at nagsimulang umasenso. At gayunpaman, hindi naman nagsimulang gumamit ng Uber Eats ang mga batang ito dahil lang sa kaginhawaan. Nagsimula silang gumamit ng Uber Eats dahil sinabi ng kanilang gobyerno na hindi sila pwedeng lumabas ng bahay para kumain. Kaya kahit dito, nararamdaman pa rin natin ang malalim at pangmatagalang epekto ng panahon ng COVID. Madaling sabihin na sobra silang gumastos, masyado silang magkakahiwalay, at maging sobrang individualistic dahil sa laganap na social media. Hanggang sa maalala mong literal, nating ikinulong sila sa harap ng kanilang mga computer at telepono sa ilang pagkakataon sa mga liberal na lungsod ng 2 o higit pang taon. Dahil iyon lang ang Welcome back! Tama, kaya ang usapin ng mga inaasahan ay malaking bahagi nito. Oo, may malalaking pangyayari nagdulot ng ilang epekto. At kailangan nating lahat maintindihan na may mga epekto ito. Mararanasan ng mas batang henerasyon ang mga epekto na nangyari dahil sa COVID, pati na rin ang mga nangyayari dahil sa mga sigalot. Kung anong nangyayari sa social media na parang normal na lang sa atin na ang mga bata ay may access sa teknolohiya kahit kailan at kahit paano. Dahil tayo mga matatanda ay nahumaling na rin dito at hindi natin alam ang dapat gawin. Lahat ng mga bagay na ito ay magkakaroon ng mga epekto. At bahagi ng mga epektong iyon ay magkakaroon ng mas mataas na inaasahan ng mga bata para sa kanilang sarili at mas madali silang hindi makontento. Ibig kong sabihin, alam naman nating lahat na ang sikreto ng pagiging malungkot ay ang ikumpara mo ang sarili mo sa iba. Kung gusto mong gugulin ang buhay mo sa pagkukumpara, palagi mong mararamdaman na hindi ka sapat. At ganyan ang buong internet. Isa itong laro ng pagkukumpara. Kaya kung ilalagay mo ang mga kabataan na hindi paganap, na nahuhubog ang sarili at wala pang sapat na pera, at palagi mo silang ikukumpara sa mga taong mas marami ang mayroon kaysa sa kanila, palagi silang makakaramdam ng kalungkutan, pagiging entitled, at laging mag-e-expect ng higit pa. At kahit na tumaas na ang kalidad ng pagkain o mas madali na itong makuha kumpara noon, at totoo naman lahat ng iyon, halos mahirap talagang ipaintindi ang ganitong inaasahan sa mga kabataan. At sa tingin ko, tayong mga mas nakakatanda sa lipunan, kahit hindi ko alam kung matanda na talaga ako, pero kailangan nating tanggapin at kilalanin na may mga epekto ang ating mga ginagawa. At hindi tayo pwedeng basta magalit na nagrereklamo ang Gen Z tungkol sa buhay na ibinigay sa kanila na parang nakahain na sa kanila ang lahat o tinatawag ding golden handcuffs. Pero sa halip, intindihin natin na nahihirapan sila dito at alamin kung ano ang pwede nating gawin bilang isang lipunan para maitama ito. Salamat sa inyong atensyon kay Bibi Mata.